At pagkatapos ng maraming elimination sa Ranger training, ay dito niya nakilala ang mga kapareho niyang nakasurvive na sina 7, 15, 44, 109 at 23. At bago pa man sila bigyan ng pinakahuling misyon para maging ganap na Ranger, ay nabalitaan nila ang tungkol sa asteroid na dumaan sa ating planeta kung saan nag-iwan pa ito ng mga debris sa buong mundo. Kalaunan, ang buong surviving team ni 81 ay handa na sa kanilang final mission upang harapin ang mock threats na parang totoong combat upang ihanda sila sa field operations. At upang tuluyan na silang maging Ranger, ay kailangan nila itong magawa ng maayos sa loob lamang ng isang araw upang subukan ang kanilang survival skills, teamwork at combat readiness. At dito na inatasan si 81 bilang isang leader at pagkatapos ay nagtungo na sila kung saan nila gagawin ang final mission sa mga matatarik na bundok at kagubatan. At pagdating nila roon ay agad nilang pinag-uusapan ang kanilang strategy kung paano nila haharapin ang anumang panganib at paano protektahan ang bawat isa at ang kanilang movement sa dense at mapanganib na terrain. Pagkagabihan, habang nagpapahinga ang mga ito para sa kanilang final phase, ay may isang bulalakaw ang biglang nagpayanig sa kanila at bumagsak sa di kalayuan. At dahil sa pag-aakalang parte pa rin ito ng kanilang training, ay agad nila itong hinanap upang maisagawa na ang misyon. Sa una ay parang normal na military training lamang ito at nagmimistulang simulation exercise lang ang mission. At hindi nagtagal, habang sumusunod sila sa isang path sa gitna ng gubat, ay napansin nila ang isang malaking object na hindi pangkaraniwan, kung saan ito ay isang napakalaking metal at tila nagmula sa ibang kalawakan. At dahil roon ay agad silang naghanda upang gawin ang kanilang plano sa pag-aakalang ito ang inilagay na task sa kanilang huling pagsasanay. Kaya't ang ilan sa mga ito ay lumapit upang pasabugin. Ngunit habang sinusuri ni 81 ang paligid, ay nakita niya ang tunay nilang target sa pagsasanay at napagtanto na mali ang kanilang pinasabog. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat dahil sumabog na ang object na kanilang tinarget hanggang sa biglang gumalaw ang makina. At ang bagay na iyon ay hindi ordinaryong sasakyan o kagamitan, kundi ito pala ay isang hindi kilalang mekanikal na nilalang, isang alien war machine na may mataas na teknolohiyang robot na tila gawa ng ibang species. At nang matapos silang maskan nito, ay agad na sila nitong pinagbabaril at pinasabugan ng malalakas na projectile na agad na sumira sa mga puno at lupa sa paligid. At dahil dito, ay napilitan ang grupo na mabilis na umatras at magpalit ng posisyon upang hindi sila matarget. At dahil ang mission nila ay isa lang simulation training, ay wala silang magawa kundi tumakbo ng tumakbo sa kadahilan ng hindi totoong mga baril ang kanilang dinala. At upang makatakas, ay napilitan silang tumalon sa isang matarik na bangin upang hindi tuluyang mapatay ng robot. At ang kanilang training mission ay tuluyang naging isang tunay na laban para sa survival. At dahil sa biglaang pag-atake nito, ay iilan na lamang sa kanila ang natira kung saan napuruhan pa ang kanilang co-leader na si 7. At upang makahingi ng backup, ay sinubukan ni 81 na balikan ang iba pa nilang kasamahan at ang may hawak ng radyo na si 111 na naiwan sa itaas. Ngunit pagdating nito sa itaas, ay tila wasak na ang mga katawan nito, pati ang hawak nitong radyo. Kaya't agaran ng bumalik si 81 upang ipaalam sa kanyang team na papalapit na ang halimaw na machine. Subalit nang sila ay papaalis na, ay bigla na namang dumating ang machine at pinaghahanap sila nito gamit ang scan. Ngunit nang ma-scan nito ang binti ni 7, ay agad na sila nitong inatake at hinabol ng kanyang mga missile. At mula sa sandaling iyon ay nagsimula na ang kanilang desperadong laban upang makaligtas mula sa war machine na tila hindi nila kayang pigilan.
Matapos nilang makatakas sa bagay na iyon, ay agad nagplano si 81 na tumawid sa kabilang burol upang makahingi ng tulong sa kanilang base. Ngunit bago mangyari iyon, ay kailangan na muna nilang tawirin ang malakas na agos ng ilog. Kaya't agad nilang kinuha ang kanilang mga lubid upang gawing zipline, kung saan lakas loob na lumangoy si 81 sa rumaragasang agos upang maitali sa kabilang pangpang ang lubid na kanilang tatawiran. At nang magawa na niya ito, ay sinimulan na ni 15 na tumawid bitbit ang walang malay na si 7. Ngunit nang papalapit na sila, ay bigla namang nagkaroon ng aberya sa kadahilan ng biglang bumara ang tali nito sa lubid hanggang sa muntikan pang mahulog ang dalawa sa ilog. Kaya naman agaran itong nilapitan ni 81 upang tulungan. Ngunit sa kasamaang palad ay bigla na namang dumating ang machine at agaran sila nitong pinasabugan. Dahilan upang lahat sila ay nahulog sa ilog at inanod ng malakas na agos habang patuloy pa rin silang pinagbabaril ng machine hanggang sa sila ay mahulog sa isang talon. Maliban na lamang kay 23 na nasawi sa pangpang. Kalaunan, matapos mahulog ang mga ito sa waterfalls, ay muli nilang nakita ang kasamahan nila na si 60 na nakaligtas sa unang pag-atake ng machine at sinabi nito sa kanila na malapit na sila sa base.